Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Walang, totoo bang 30 years ka nang walang kahit? At kung ina, 30 years mo nga naman, oh. Monica, amoy mo nga ako. Halika nga rin, amoy mo nga ako. Dali, amoy mo ako. Kung ano amoy ko. Oo. Amoy mo ako, dali. Yung lagi sinasabi, baho daw ako, nakasakit pa ilo ko, parang gago. Amoy mo ako, dali, amoy mo ako, dali. Ay, amoy mo ako. Bango. Napilitan. Kaya, gusto mga to, no? May masasabi lang kayo, mga tinabaan kayo ng linte. Pero mo kung papas ko na, nakatangkot pa kayo dyan. Ilan sila lahat? Yun. All right, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusin content. Isang gatas na naman ang ating tatalakayin ngayong gabi o araw sa inyong lugar. At ang tatalakayin natin hindi tungkol dito sa pagiging mabaho ni Norman Mangusin, mga ka-plastic, ha. Ito ay tungkol doon sa nangyari doon sa December 24 na kung saan ay may sinabi po si Pudgenius, mga ka-plastic, at panoorin po natin basahin po natin ulit ang kanyang post last December 24, 2025. Ito po ay tungkol sa panghaharas ng isang sindikato ni Norman Mangusin, kasama niya si ex-mayor Jesus Landaran laban sa mga inagawad nila ng lupa sa Batali, Ramon Isabela. Yan, sobra na. Tigilan na ang pananakot at pang-aabuso, mga ka-plastic. Kung may video, sabi nga ni Wilfred, mga ka-plastic, kung may video, sana i-post para i-repost din namin. So, meron na nga pong post about dito. So, hanapin ko lang. Ito po. So, panoorin natin yung video na ito na kumakalat din sa social media na kung saan ay inaangkin ng mga sindikato ni Norman Mangusin ang lupain sa Isabela. Health ng lupa. Ayun yung kalsada, ayun yung may sasakyan. Naglagay kasi ng gate kasi yung bantay ay ayan. So, maluwang yan hanggang doon. Madamo lang kasi walang development. Ayan. So, Kuya Bong, yung dalawang title na napili mo na 6.2, dito magsisimula yon sa Pidmin na to. Ayan, hanggang doon. Hindi, ang magtatapos yan ninong sa sa gilid ng church. Oh, yun, exacto yun. Ito nga, ito. Yan yung chart. Dito yan magsisimula ninong. Itong kalahati na to, lakayan ng lupa. Ay, So yun, ito po yung sinasabi ni Pudgenius, mga ka-plastic, which is yung pag-aangkin sa property ng mga tao dyan sa Isabela, mga ka-plastic. So nakakaawa yung mga taong mawawalan ng lupain doon. So yun, wala tayong, sabi nga ng isang netizens, land grabber yan. So yun, nakakatakot nga naman para sa mga kababayan natin dyan sa Isabela na mawawalan ng lupain sa tulong ng mayor mismo dyan, mga ka-plastic. So maraming connection pala to si Norman. Hindi lang yung sa may Cavite na si Suarez, mga ka-plastic. Yung ex-kagawad ba yun na si Suarez ng Cavite. Tapos ngayon naman meron siyang koneksyon na mayor sa Isabela, mga ka-plastic. So, yun. Yun lang naman. Baga, may mga other context tayo, viral video na lumalabas. So, panoorin po natin yung ibang video ni Norman.
Bakit hampas? Bakit matalino ka ba? Ang tanong ko, matalino ka. Kung matalino ka, bakit hampas lupa ka pa rin hanggang ngayon? No, sagutin mo yun. Matalino ka pala eh. Eh ba't hanggang ngayon hampas lupa ka pa rin? Oh, di ba? Dapat kung matalino ka, nandun ka na sa taas. Nandun ka na sa peak. Oh, kung matalino ka, mayaman ka na, nakakatulong ka na sa iba. Yun yun. Eh, ang tatalino nyo dyan, saan kayo matalino? Dyan sa comment section. Oh. Tapos pagdating ng gabi, wala pa kayong pang-ulam. Bakit? Matalino ka ba? Kala mo naman yung pagiging madiskarte niyang tao. Which is matalino na pala ang definition. Yung pangloloko niya sa kapwa. Plastic. So, ibig sabihin lang nun, ang definition para sa kanya ng isang pagiging matalino ay yung makapangloko siya ng mga tao, especially sa mga OFW, na hinihingian niya ng palipad, mga kaplastic. Every single live stream niya. So yun pala ang definition ng pagiging matalino ni Norman Mangusin, mga kaplastic. So kung halimbawa pala, kapag nag-aral pala ako ng kolehiyo, nakapagtapos ako, tapos wala akong hahanap na matinong trabaho dahil gawa nga ng maraming standards ang ating ekonomiya at maraming standards ang ating ahensya, which is yung mga kumpanya, private man o government. Mahirap tayo makakwalified gawa ng marami silang hinihinging qualification. So hindi natin ma-fulfill o ma-reach out yung mga kailangan ng mga kumpanyang a-apply natin. So ang ibig sabihin nun, so hindi natin na meet ang ating mga qualifications ng mga company na ina-apply natin o natitipuan natin na kumpanya. So ibig sabihin nun, wala akong narating, mga kaplastic. So yun pala ang definition at hindi pala ako matalino. At yun pala ang definition ni Norman Mangusin, mga kaplastic, na kailangan mo palang makapangloko o gumawa ng illegal na gawain para yumaman, which is yun pala yung talino. Ang definition, the IQ ni Norman Mangusin, which is yung pagiging lavish niya sa buhay, yung nakakapangloko siya ng mga OFW, mga kaplastic. So yun pala yung definition niya, no? Napakagaling naman niya. So yun, ako naman tayo sa ibang video niya, mga kaplastic. May nagtanong na netizens. Ito po yun, nakakatawa to eh. Tama ka, boss. Buti ka pa. Hindi umaasa sa vlog at makapalipad kasi sandamakmak na pera mo. Wow. Hindi sandamakmak. Meron lang tayo sariling income. Oh, syempre. Talaga? Eto, katuwaan ko na lang din to. Oh. Tama ka, boss. Buti Katuwaan? Ba't ka gumawa ng YouTube channel tapos nanghihingi ka ng palipad sa YouTube every live stream mo? Yan ba sasabihin mong hindi mo kailangan ng pera ng mga tao? Bakit naka-on yung monetization mo kung katuwaan lang pala sa YouTube ang gusto mo? Diba? That's a simple logic na kailangan mong hindi tugma yung paliwanag niya sa nakikita natin, which is monetize yung kanyang channel. Once na i-open mo yung kanyang video, may maglalabas na ads. So hindi niya pala daw kailangan ng pera, pero may ads yung video niya. Di ba? Isang malaking kasinungalingan na naman to, mga kaplastic. Sa lahat ng mga pinalpaliwalag niya every single day, it was isa biggest sinungaling, the biggest deceiver when he tried to explain to everyone or every single netizens in internet that it's plain yung kanyang sarili na yun nga parang nangyayari
katuwa lang daw. Pero hindi naman. Lahat ng videos niya monetize, mga kaplastic. Ang galing niya magpalipad sa mga tao. Sabi nga ni We Love Mighty Manong, mga kaplastic, hindi naman kayo nagbigay ng anak ninyo na si Norman. Sagot at ako na po ang magbibigay sa inyo ng Jollibee Food Pack. Nanang Remy, Merry Christmas from Mighty Manong. Mga kaplastic. Yan. Isipin mo, ang daming binigyan niya ng Jollibee Food Pack sa mga homeless people sa iba't ibang dako ng EDSA o kahabaan ng EDSA, pero hindi niya naisip yung nanay niya at ang tatay niya. Nabigyan man lang ng kahit isang bucket ng Chicken Joy o magpalipad man lang ng Gcash, mga kaplastic. Diba? Imagine mo yun. Nakakaya mong tumulong sa hindi mo kilalang tao, pero sa sarili mong kadugo hindi. Sa malaking kaplastikan nga naman ang kanyang pinapakita. Diba? So sa ngayon, naalarma ang taga Isabela, mga kaplastik, gawa ng meron po nga siyang inaangkin na lupain sa lugar na yon, mga kaplastik. By January, mga kaplastik, makikita na ni Norman Mangusin ang sarili niya na ganito na itsura niya sa kaliwang bahagi ng larawan. Na para bagang yun yung magiging resulta ng itsura niya pagdating ng Enero. May foreshadow na, mga kaplastik. 100% meron ka ng may kalalagyan na si Norman Mangusin. So, ito. Ay, sa dinosaur. So, ayan, sabi nga ni JC Manlapas, yung nakasalubong mo, future version mo. Asan ba yung Norman Mangusin dyan? Diba? Halos parehas yung tsura eh. Ang pinagkaiba lang, walang damit yung isa. Kaya nga sabi ko nga eh, nakikita na niya yung sarili niya in the next year of this 2026 na after niya mahoyo, ganyan na magiging itsura niya. So tingnan natin kung talagang lihitimo ang mga sinabi ni Makagago WhatsApp man at ang iba pang mga vlogger na nagsampa rin ng kaso. Ngayon, kapag hindi po yun nangyari, mga kaplastik, hindi ko na alam kung anong ibig sabihin nun, mga kaplastik. At baka maaring tumama ang konklusyon na Nico David, mga kaplastik, na isang scripted. Wag naman sana. At napakaseryosong usapin nga naman nito na hanggat nandiyan pa si Norman Mangusin at malaya, ay patuloy pong gagawa ng kademonyohan yan. At marami pa pong mabibiktimang tao yan. So sana dumating nga yung panahon na makikita natin si Norman na hindi na makakalabas pa ng kulungan itong taong to. Sana nga masama tong si Don Batalan, Casper at si Yamatan at ang iba pang mga pwedeng idamay dito, kasi hindi lang naman siya ang nag-iisa dyan eh. Maraming tao ang nagkonektado kay Norman Mangusin na magpahanggang ngayon, mga kaplastik, eh, hindi talaga siya totally nami-mitigate kung may mga tao pa rin na kumokonekta pa rin kay Norman at patuloy siyang sinusuportahan at ginagawa ng paraan para makalaya. So sana dumating ang panahon na lahat sila ma-wash out and then wala na pong makikita sa social media na ang pangalan ay FLM, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, dahil nagsasabing ang mga plastik ay matagal mabulok dahil ang mga plastik ay toxic.
Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.